Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Shakira Jan David at ang aking partner na si Princess Danica A. de la Tabo. Ang aming tatalakayin ngayon araw ay ang Aralin 14 na ang pamagat ay ang pinakamamahal na bayan ng Albania. Samahan ninyo kami sa pagtalakay ng araling ito upang mas maunawaan natin ang kwento. Bayan ng Crotona, ang lugar na pinagmulan ng ina ni Florante na si Prinsesa Floresca ay nasa panganib dahil sa pananalakay ng hukbong Persyano na pinamumunuan ni General Osmalik at ng gererong si Aladin. Dahil dito, humingi ng tulong si Duque Briseo kay Haring Linceo ng Albania. Si Florante ay ipinakilala sa hari bilang isang matapang na mandirigma. Nabanggit ng hari na nakita niya sa panaginip ang isang makisig na lalaking magiging tagapagmana ng kanyang trono. Dahil sa pangangailangan ng Crotona, hinirang ng hari si Florante bilang general ng hukbo upang ipagtanggol ang bayan ng kanyang ina. Sinabi rin kay Florante na ang kanyang nuno ay dating hari ng Crotona, kaya tungkulin niyang iligtas ito at ibalik ang dangal ng kaharian. Tinanggap ni Florante ang hamon at ipinagplatuhan nila ang depensa laban sa kaaway. Bago tayo magsimula sa mas malalim na pagtalakay ng Aralin 14, ating munang palalimin ang ating kaalaman sa ilang mahalagang salita mula sa akda. Sa pamamagitan ng talasalitaan, mas maunawaan natin ang kahulugan ng mga salita na ginamit ni Balagtas sa kanyang obra. Magkakaroon tayo ng isang maikling tanong-sagot na laro. Magbibigay kami ng isang salita at hihilingin namin kayong hulaan ang kahulugan nito. Handa na ba kayo? Kung oo, ay simulan na natin. Pangamba. Ano ang kahulugan ng pangamba? Ang kahulugan nito ay takot o pag-aalala. Hubo. Ano ang kahulugan ng hubo? Ang kahulugan nito ay walang saplot o walang suot na damit. Banayad. Ano ang kahulugan ng banayad? Ang kahulugan nito ay dahan-dahan o mahinahon. Nakitil. Ano ang kahulugan ng nakitil? Ang kahulugan nito ay napatay o namatay. May gayak. Ano ang kahulugan ng may gayak? Ang kahulugan nito ay may bihis o nakaporma. Nuno. Ano ang kahulugan ng nuno? Ang kahulugan nito ay ninuno o matandang kaanak. Nagpanayam. Ano ang kahulugan ng nagpanayam? Ang kahulugan nito ay nag-usap o nakikipagdiskusyon. Di kabihasan. Ano ang kahulugan ng di kabihasan? Ang kahulugan nito ay hindi karaniwan o hindi nakasanayan. Umayon. Ano ang kahulugan ng umayon? Ang kahulugan nito ay sumang-ayon o pumayag. Matuwid. Ano ang kahulugan ng matuwid? Ang kahulugan nito ay tama, wasto o makatarungan. Ngayon na natapos na natin ang talasalitaan at naunawaan na natin ang mahalagang salita sa aralin, dumako naman tayo sa mismong mga saknong ng Florante at Laura. Sa bahaging ito, masusuriin natin ang mga pangyayari at damdaming ipinapahayag sa tula. Simulan na natin ang pagtalakay sa mga saknong. Humihinging tulong at nasa pangamba. Ang Crotonang reyno'y kubkob ng kabaka. Ang puno sa hukboy, balita sa sigla. General Osmalik ng bayan ng Persia. Ang kahulugan nito ay ang Crotona ay nasa panganib dahil sinasalakay ito ng hukbo ng Persia na pinamumunuan ni General Osmalik. Ang hari ng Crotona ay humihingi ng tulong upang ipagtanggol ang kanilang bayan. Ayon sa balitay, pangalawa ito ng prinsipe niyang bantog sa isang mundo. Alading kilabot ng mga gerero, iyang kababayang hinahangnan ko. Ayon sa balita, si Aladin ang pangalawang pinakamahusay na mandirigma sa mundo. Siya ay kinakatakutan ng mga kawal at hinahangaan ng mga kababayan. Dito'y napangiti ang morong kausap. Sa nagsasalitay, tumugong banayad. Aniya'y bihirang, balita'y magtapat. Magkatotoo may, marami ang dagdag. Ang morong kausap ay napangiti at tila hindi lubos na naniniwala sa mga balita. Ayon sa kanya, bihira ang balitang tunay. Kadalasan ay may mga dagdag o pagmamalabis. At saka madalas, ila-ila ng tapang ay ang guni-guning
takot ng kalaban, ang isang gererong palaring magdiwang, mababalita na at pangingilagan. Ipinaliwanag ng Morong kausap na madalas ang tapang ay nagiging sanhi ng takot sa kalaban, kaya't ang mga mandirigmang magtagumpay ay nagiging bantog at kinakatakutan. Kung sa katapangay, bantog si Aladdin, may buhay rin namang sukat na makitil. Iyong matatantong, kasim pantay mo rin, sa kasamang palad at dalang hilahil. Bagamat si Aladdin ay tanyag sa kanyang katapangan, may iba pang buhay na maaaring maging kapantay niya. Ang kapalaran ng isang tao ay hindi palaging nasa kanyang kamay. Sagot ni Florante, huwag ding maparis ang gererong bantog sa palad kong amis. At sa kaaway may di ko ninanais, ang laki ng dusang aking napagsapit. Nagbabala si Florante na huwag matulad sa isang kilalang mandirigma na nagkaroon ng malungkot na kapalaran sa kabila ng kanyang kasikatan. Natanto ni Ama ang gayong sakuna. Sa kruto ng bayay, may balang sumira. Ako'y isinamat, humarap na bigla. Sa haring linseyong, may gayak ng digma. Nalaman ng ama ni Florante ang panganib na kinakaharap ng Crotona. Kaya siya at si Florante ay dinala upang humarap sa hari ng Crotona na naghahanda para sa digmaan. Kami ay bago pang nanakyat sa agdan ng palasyong batbat ng hiyats at yaman, ay sumalubong na ang haring marangal. Niyakap siya at ako'y kinamayan. Habang paakyat pa lamang sila sa hagdan ng palasyo, sinalubong sila ng hari na may pagmamahal at niyakap silang mag-ama bilang tanda ng kanyang pagtanggap. Ang wikay o duke ang hiyas na ito, ang siyang kamuka ng bunying gerero. Aking napangarap na sabi sa iyo, magiging haligi ng sentro't ko'y reyno. Ang hari ay namangha kay Florante at sinabing kamukha niya ang isang hinahangaang mandirigma. Ang hari ay may pangarap na makahanap ng isang bayani na magiging haligi ng kanyang kaharian. Sino't ito't saan nanggaling na syudad? Ang sugot niya may bugtong kong anak, inihahandog sa mahal mong yapak, ibilang na isang basalyo't alagad. Nagtanong ang hari kung sino si Florante at saan siya nagmula. Sinagot ito ng ama ni Florante, sinabing inaalay niya ang kanyang anak bilang isang tapat na tagapaglingkod ng hari. Namangha ang hari at niyakap ako. Mabuting panahon itong pagdating mo. Ikaw ang general ng hukbong dadalo sa bayang Crotonang kinubkob ng Moro. Natutuwa ang hari sa pagdating ni Florante. Sinabi niyang napapanahon ang kanyang pagdating sapagkat siya ang magiging general ng hukbong tutulong sa Crotona laban sa pananakop ng mga Moro. Patutuhanan mong hindi iba't ikaw ang napangarap kong gererong matapang na maglalathala sa sansinukuban ng kapurihan ko at kapangyarihan. Hinihimok ng hari si Florante na patunayan ang kanyang pagiging isang matapang na mandirigma upang mapalaganap niya ang karangalan at kapangyarihan ng kaharian. Iyong kautak parong mag-adya. Nuno mo ang hari sa bayang Crotona. Tugukang mataas ay dapat kumita ng sariling dangal at bunyi sa gayara. Sinabi ng hari na tungkulin ni Florante bilang isang maharlika na ipaglaban ang Crotona at mapatunayan ang kanyang dangal sa digmaan. Sapagkat matuwid ang isang haring saysay, umayon si ama kahit mapait man, nang agad masubo sa pagpapatayan. Ang kabataan ko't di kabihasahan. Bagamat mahirap, sumang-ayon ang ama ni Florante sa utos ng hari. Naging mabilis ang desisyon upang maisakatuparan ang utos ng hari, kahit hindi pa bihasa si Florante sa pakikipaglaban. Sagot na naipahayag, kundi haring poot, nagdapa sa yapak ng aking hahagkan ang mahal na bakas. Kusang itinindig at muling niyakap.
Si Florante ay hindi nakasagot kaagad sa hari. Sa halip, siya ay lumuhod at hinalikan ang yapak ng hari bilang tanda ng kanyang lubos na paggalang at pagsunod. Nag-upuan kami't muling nagpanayam ng balabalakit mahalagang bagay nang sasalitin ko ang pinagdaanan sa bayang Atenas na ipinanggagalingan. Matapos ang emosyonal na tagpo, sila ay muling nag-usap upang pagplanuhan ang mga mahalagang hakbang na dapat gawin sa tigmaan habang binabalikan ni Florante ang kanyang mga pinagdaanan sa Atenas. Ano ang dahilan ng pagpunta ni Florante at ng ama niya sa Crotona? Pumunta sila sa Crotona upang tumulong sa bayan na nasa panganib dahil sa pananalakay ng hukbong Persyano na pinamumunuan ni General Osmalik at ng gererong si Aladid. Humingi ng tulong si Duque Briseo kay Haring Linceo, kaya isinama niya si Florante sa palasyo. Bagamat mapanganib, tinanggap ni Florante ang alok ni Haring Linceo. Anong katangian ang ipinakita ni Florante? Ipinakita ni Florante ang kanyang pagiging matapang, may tapang na loob at may malasakit sa kanyang bayan. Ipinakita rin niya ang kanyang pagiging responsableng mandirigma na handang ipagtanggol ang kanyang lahi. Ano ang indikasyon ng pagsalakay ng mga Moro sa Crotona? Ang pagsalakay ng mga Moro ay nagpapakita ng patuloy na panganib at digmaan na nagaganap sa mga kaharian noon. Ipinapakita rin nito ang kahinaan ng Crotona sa harap ng kaaway at ang pangangailangan nila ng isang mahusay na pinuno upang ipagtanggol sila. Anong katangian ang ipinakita ni Florante sa harap ng amang si Duque Briseo at ni Haring Linceo? Ipinakita niya ang kanyang kagitingan, katapatan at pagiging handang maglingkod sa bayan. Hindi siya nag-atubiling tanggapin ang hamon kahit alam niyang mapanganib ito. Bakit raw karapat-dapat na magtanggol ng Crotona si Florante? Karapat-dapat si Florante na ipagtanggol ang Crotona dahil ito ang bayan ng kanyang ina at ang kanyang nuno ay dating hari noon. Ipinapakita rin nito na siya ay may dugong maharlika at may responsibilidad na pangalagaan ang kanyang lahi.